Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning. Biyaya sa pagkaga. So, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Biyaya sa pagkaga, 91.9 megahertz sa pita ng ating mga radyo at live po tayo mga kapatid sa Facebook at naabot ng ating coverage sa buong Bicolandia at sa ibang bansa through Facebook. So ako po ay magbabati ng napakagandang umaga, bukang diwayway. Ngunyan ngayon po ay Huwebes, pitsa 8 ng Enero 2025. Ang aking pong pagbati, si Sister Lalaine Villafuerte at ang ating nasa technical side, si Mr. Stephen Fabi, ang ating Omni Chairman Bishop Rodel Lopez at mga BOT at mga members, Pastor Resim Grencio, Pastor Chris Lara, Pastor Lindo Abajo, ang ating mga taga-subaybay sa ibang bansa. Sa Canada, nandun po si Sis Aida Bercasio, Sis Ira Palma, Brother Joric Palma at Anika, Pastor Noel Cadilinya at Sylvia Cadilinya from Canada. Sa Sweden, Sister Bilin Blanco Hobards, ang aking kapatid, at Lars Hobards. Sa Australia, Sis Grace A. Blanco, ang kanyang asawa at ang gwapo niyang anak. Sa Quezon City, Brother Rod Otico at Sis Josie Otico, na sila po ay nakasama ko sa paglilingkod doon sa Riyadh, Saudi Arabia. At ang aking asawa, Sis Josie Blanco, at ang aking pamilya sa Kanaaman at mga members ng Church of Christ ng Manggaraw at Kanaaman. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, very pleasant good morning. At tayo po ay mayroong magandang mensahe na ipapaabot po ng ating Panginoon. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay yung dinala dito sa iyong himpilan, Panginoon. Nang sa ganun, O Diyos, ay kami ay maghayag ng iyong banal na kasulatan, Panginoon, na magbibigay ng kaaliwan at magbibigay ng kaalaman doon sa mga makikinig. Naniniwala ko, Panginoon, na ikaw ay narito sa aking kalagitnaan. Samahan mo po ako, Panginoon, na maipaliwanag ko ang iyong mga salita at magbigay ng higit pang kalakasan sa mga makikinig, Panginoon. Ika ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na naglalang ng langit at lupa, Diyos na mapagmahal, Diyos na tagapagligtas. Panginoon, mahal na mahal mo kami, O Diyos. Kaya naman, hindi ka nagpapabaya sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo po ang mga makikinig, Panginoon, sa umagang ito. At pagpalain mo ang himpilang ito na humaba pa. Lord, sa mahabang panahon, ang programang ito, Panginoon, ay makapagbigay pa ng kaaliwan at kaalaman sa mga nakikinig. Purihin ka, pagpalain sila. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Ang ating pong paksa ngayon, mga kapatid, ay ang tungkol sa ang mga nagtutulak sa atin upang matakot sa Diyos. Narito po sa Kabanata 15:4 ng Apokalipsis, sinong hindi matatakot, O Panginoon,
at luwalhatiin ang iyong pangalan sapagat ikaw lamang ang banal. So mayroon po tayong 6 na puntos mga kapatid ang tungkol sa nagtutulak sa atin upang tayo ay matakot sa Diyos. Una, ang kabalanan ng Diyos. Pangalawa, kadakilaan ng Diyos. Pangatlo, kabutihan ng Diyos. Pang-apat, pagpapatawad ng Diyos. Panglima, ang kahangahangang mga gawa ng Diyos. At ang 6 ay mga darating na kahatulan. So mga kapatid, ano ba ang kahulugan? Ano ba ang kahulugan ng takot? Ang takot, kung sa English, ito ay fear, na ibig sabihin ay ang pagtatapat sa tungkulin. Kasi pag ikaw ay may takot sa Diyos, nararapat lang na gawin mo ang iyong tungkulin na kung saan tayo po ay inuutusan ng Panginoon na sundin ang kanyang mga utos. Kaya nga tayo ay natatakot dahil ayaw nating mapahamak. At sa pagsunod natin sa Diyos, alam natin na mayroon niyang blessing, mayroon niyang ay binibigay na biyaya sa atin ng pagsunod. Pero sa kabaliktaran naman, pag ang tao ay hindi sumunod sa Diyos, ang utos ay sinuway niya, mayroong kaparusahan na ginagawa ang Diyos. Kung ang Diyos ay tunay na nagmamahal at nagpapatawad, siya naman po ay nagpaparusa, mga kapatid. Sa katotohanan, bakit may langit at may impyerno? Kung ang tao ay lahat na talagang gusto ng Panginoon, ay talagang dapat mapunta sa langit ang lahat na kanyang nilikhang tao. Kaya nga siya ay bumaba dito sa lupa para iligtas ang lahat sa sanlibutan. At ayaw niyang mapahamak ng tao ay mapunta doon sa impyerno. Kaya naman, dapat ang isang taong nilalang ay pinaghaharian ng takot. Ang hindi na paggawa ng kasalanan. Mawalay na tayo sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, kabanalan ng Diyos. Kung ang Diyos ay banal, dapat ang tao ngayon ay banal na. So, mula nung nilikha ang tao doon sa paraiso, na kung saan nagmula ang kasalanan, itong si Adan at Eva, nang kanilang suwayin ang utos ng Diyos. Kaya nung nalaman ng Panginoon na sinuway nila Adan at Eva ang utos ng Diyos, sila ay pinaalis doon sa paraiso. So nakikita natin dito, napapansin natin dito mga kapatid, na ang pagsuway sa kautusan ng Diyos may kaparusahan. Sana ang ganda ng buhay nila doon sa paraiso, Pero mayroon palang cosmic plan ang Panginoon. Kaya nangyari iyon. Pero ang gusto ng Panginoon, ibis natin ang buhay ng kabanalan. Kaya ito po may kapahayagan din sa 2 Corinto 5:17 na dapat ibis na natin ang bagong buhay. Yung ating kasalanan ay napawi na. At dapat namumuhay tayo na panibagong buhay. Huwag na nating balikan yung dati na kung saan tayo ay nagkasala, binigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon na tayo daw ay magpakabanal. Pero ang tao ngayon, mula nung nilikha hanggang ngayon, talamak ang kasalanan. Kaya kung makikita natin dito mga kapatid sa Galatians 5:19, ang 19 na uri ng kasalanan ay talaga naman. Kaya sabi ng Panginoon, itong 19 na uri ng kasalanan, ay sabi niya, ang gumagawa ng ganitong uri ng mga kasalanan ay walang karapatan makapasok sa kaharian ng Diyos. So, sa totoo lang, pinababanal tayo ng ating Panginoon. Pero ang ginagawa ng tao ay ang pagsuway at walang takot sa Diyos. Ang habas ng paggawa ng kasalanan hanggang ngayon. Kaya nga hindi natin mapasaya ang Panginoon dahil ang nakikita niya ay
puro talamak ang paggawa ng kasalanan. So dapat iwasan na natin ang paggawa ng kasalanan sapagkat ang pagpatuloy ang pagpatuloy sa kasalanan ay kamatayan. At namumuhi ang Diyos pag tayo ay namumuhi sa kasalanan. Kasi kung ang Panginoon ay naggawa ng langit, ang nais niya nga ay walang dapat mapunta sa impyerno. Pero ano ang choice ng tao? Ano ang pinili ng tao, mga kapatid? Ang pinili ng tao ay ang mapunta doon sa impyerno. Pinadala ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating amang makapangyarihan ay talagang mapagmahal. Kasi hindi niya ipinagkait ang kanyang anak na ipadala dito sa lupa ng sino mang manampalataya ay di na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gusto niya, pabanalin ang tao at dalhin doon sa buhay na walang hanggan. Pero ang ginagawa ng tao, sinuway niya. Sinuway ng tao ang kautusan ng dapat sundin at magpakabanal. Kasi nga siya ay banal. So anong nagtutulak sa atin ito upang matakot sa Diyos? Magpakabanal tayo. At huwag na tayong manatili sa pagiging isang taong makasalanan. Pangalawa, kadakilaan ng Diyos. Sabi dito sa Deuteronomy 10:12-17, at ngayon Israel, ano ang inihingi sa iyo ng Panginoon? Ang Panginoon mong Diyos, sapagkat ang Panginoon ng mong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot. So mga kapatid, hindi ba tayo natatakot sa ating Panginoon? Ang Diyos ay marunong magparusa. Hindi lamang na siya ay nagliligtas, kundi nagpaparusa. Being the King of Kings and the Lord of Lords, kaya ba natin labanan ang Panginoon at tayo ay magsamba sa Diyos-Diyosan? Huwag natin daw katakutan ang magsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi wala naman feeling Ang isang rebulto ba? Gawa sa tisa, gawa sa semento, gawa sa kahoy, matatakot ka ba? Hindi. Dapat matakot ka sa Diyos. Na kung ang Diyos ay nagliligtas, siya naman ay nagpaparusa sapagkat yung mga taong ayaw sumunod sa kanyang mga utos at ginusto nilang mapunta talaga doon sa impyerno, ay talagang masasabi nga natin, balikan natin, choice nila yun Pero ang choice ng Panginoon, dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Gayong siya ay dakila at makapangyarihan, matakot tayo sapagkat siya ang justice of ng tao. Siya ang nagpaparusa. Siya ang nagpapatawad. Ang kailangan lang natin mga kapatid para hindi tayo mabuli doon sa impyerno. Dito pa sa lupa, humingi na tayo ng tawad sa isang Diyos na makapangyarihan. Bilang siya nga ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, dapat siyang katakutan. Pero mga kapatid, sa panahon ni Nebukadnezar, mga kapatid, ay itong si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi natakot sa rebulto ni Nebukadnezar. Bakit? Wala namang kapangyarihan, rebulto. Ay dating hari. Pero namatay na at ginawa ng rebulto at pinasasamba sila doon. Pinapupuri sila doon. Ay hindi sila nagpuri. Ang gusto nila, ang parusa sa kanila ay igatong doon sa igatong at para sila masunog. Pero anong nangyari? Ang laking himala na ginawa ng Diyos. Kasi sila Shadrach, Meshach at Abednego ay mayroong takot sa Diyos. Kaya nga sinamba nila ang Diyos tunay na Diyos hindi sila nagsamba doon sa rebulto ni Nebukadnezar. At ganoon din naman si Daniel na ang hari, isang hari, itong si Haring Darius ay gumawa ng batas na kung sino man ang manalangin at magsamba doon, patuloy pa rin
sa Diyos na makapangyarihan ni Daniel ay itatapon doon sa kulungan ng leon. Tingnan mo mga kapatid. Pero ang Panginoon kasi, ang Diyos na nagbibigay ng proteksyon doon sa mga taong tapat na lingkod ng kanyang piniling si Daniel. Kaya nagbigay ng proteksyon ang Panginoon sa kanya. Dahil sa kadakilaan ng Diyos at kapangyarihan, kayang gawin ng Diyos ang pagliligtas sapagkat si Daniel ay sumunod sa utos ng Diyos. Na huwag kang sasamba dyan sa mga rimultong iyan. Ha? Huwag kang sasamba kay Baal. Huwag kang sasamba kay Molek. Ha? Ito yung mga rimultong ginawa nilang Diyos. Kahit na nung nakarating sa Kanaan, ang mga Israelita, mga kapatid, mayroon pa rin nagsamba kay Molek. Ha? Makapangyarihan ba yun? Dakila ba yun? Ang tunay na dakilang Diyos, ang Diyos nating buhay, ang amang makapangyarihan, ang bago pa dinala ang Panginoong Hesukristo dito. Pangatlo, ang kabutihan ng Diyos, si Samuel sa 2:12-24. Nakasaad dito na matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng iyong buong puso. Dili-diliin nga ninyo kung gaanong dakila ang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Kayo na pagpapatotoo nito mga kapatid sa inyong buhay. Balik tanaw, ano ba kayo 5 years ago at ano kayo ngayon? May ginawa bang kabutihan ang Diyos sa inyo? Alam ko mayroon. Pero ito ay parang walang pagkatakot na sabi natin, well, ano lang yan? By chance lang yun nangyari, kaya nabago ang buhay namin. No. Ang Diyos silensyo pero may ginagawa sa buhay nyo. Ako sa aking buhay, magkapagpapatotoo na way back the year 1976 at sa kapanahonan ko ngayon na 2025 na, ang daming ginawang kabutihan sa akin ng Diyos. Anong ginawang kabutihan sa akin ng Diyos? Ano ako noon at hanggang ngayon? Ang mula sa isang janitor. Pero ginawa ng Diyos na maging supervisor ng DepEd, maging assistant battalion commander ng Philippine Army, naging isang doktor sa edukasyon. Ang laking ginawang kabutihan ng Diyos at dapat kong ipasalamat kasi may takot ako sa Kanya eh. Kung wala akong takot sa Diyos, pwedeng sabihin ko lang okay lang yon, by chance, pwede naman ako maging ganyan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sa aking panalangin ay tinugon ng Panginoon dahil napakabuti ng Diyos at ako'y nagpapasalamat. At hanggang ngayon, sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Hindi sapat na ako lang ay maging isang ordinaryong mananamba. Papasok sa simbahan, uupo, makikinig at uuwi. Sabi ko, Lord, kung pwede, gawin mo akong lingkod mo. Kung pwede nga, ako ay makapaglingkod sa pamagitan ng pagbo-broadcast sa radio. At ito po ay nangyari mga kapatid. It's not by chance. At hiniling ko sa Panginoon, tinugon niya. Dahil totoong napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Alam ko mayroon din po kayo mga patotoo mga kapatid. Kaya kung babalikan nyo lang yung buhay nyo nung mga nakaraan at ngayon, alam ko may progreso, may pag-unlad sa buhay ninyo. Dahil ang Diyos ay napakabuti. Dahil kung wala kayong takot sa Diyos, siguro ang habas ng paggawa ng kasalanan, hindi maganda ang kahantungan nyo. Yung ibang hindi naniwala at nanampalataya sa Panginoon, nasaan sila ngayon? Andon sa malamig na bakal. Andon sila nakatira hanggang ngayon. Bakit? Wala silang pananampalataya. Sinasabi nila, walang Diyos. Hindi mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay malupit sa buhay ko. Sinasabi nila. Mali. Maling pananampalataya. Pag ikaw'y gumagawa ng kabutihan, may reward ang Diyos sa iyo. Nag-aantay lang ang reward sa iyo.
Kasi ang Diyos ay napakabuti doon sa mga tapat na lingkod, ay nagbibigay ng biyaya at inaayos ang buhay mo. Pero yung hindi naniniwala, ano ang dinatngan nila? Ano ang kararatngan ng isang taong hindi nananampalataya? Kaya ang buhay nila, masasabi niya, sabi hanggang ngayon, bakit ganun? Lugmok ang buhay ko. Bakit? Kasi ang pinanampalatayanan mo, sarili mo eh. Dapat manampalataya kasi sa isang Diyos na buhay, na kumikilos ang Diyos sa buhay mo sa pamagitan ng iyong mga panalangin, tinutugon niya. At binabago ang buhay mo. Pang-apat, nagtutulak sa atin upang matakot sa Diyos ay ang pagpapatawad ng Diyos. Tingnan mo mga kapatid. Kayo ba'y hanggang ngayon nakapagpatawad na ng taong nagkasala sa iyo? O dala-dala nyo pa yung mabigat na pasanin sa inyong buhay na hindi kayo nakapagpatawad? 1 John 1:9, Unong Juan 1:9, He who confess his sin shall be forgiven and will be cleansed from all unrighteousness. Ano po ito mga kapatid, Tagalogin natin? Pag ikaw daw ay naghayag ng iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin at lilinisin ng Diyos ang iyong buong pagkatao. So tayo po ba nagpatawad na? At ilang bisis pa tayo pwedeng magpatawad? Sabi ni Lord, 7 times 7. I-multiply mo 49. I-multiply mo yung 49 times 7. Hanggang sa dagdagan mo pa. Arithmetically or even geometrically, ang Diyos marunong magpatawad. Pero nga, nasabi ko kanina, ang tao humingi ng tawad, patatawarin ng Diyos. Pero dito pa sa lupa, kasi pag namatay ka na, wala nang pagpapatawad doon sa langit. Dito pa, kailangan humingi ka ng tawad. At marunong ka rin magpatawad doon sa mga taong nagkasala sa iyo. Sapagat kung ang Diyos ay nagpapatawad, hindi ka pwedeng mayroong pride sa buhay mo. Kung si Kristo nagpatawad sa buong sanlibutan, siya ay napako doon sa krus at pinatawad niya tayo. Ikaw pa na likha lang ng Diyos, ng kapwa mo tao ay huwag mong patatawarin. Ano mang ang ginawang kasalanan sa iyo, magpatawad ka. Ako mga kapatid, masaklap ang sinapit ko mga kapatid. Ako po ay dinismiss sa DepEd. Bunga ng ako ay isakdal sa ombudsman. Matindi mga kapatid sa hindi ko ginawang kasalanan at gawa-gawa lamang. Na-dismiss ako sa DepEd, sa ombudsman, dahil doon dinala ang kaso, hindi sa DepEd, ay inapil ko sa Court of Appeals at ako po ang nanalo. Dahil ako ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero pinatawad ko na po ang may kagagawa nito. Sabi ng Panginoon, vengeance is not yours, vengeance is mine. Kaya magaan ang loob ko, nakaapo ay nakapagpatawad na. Ang laki ng ginastos ko. Pero hindi ko na po sinuma yun kasi malaking frustration lang sa buhay ko. Kung iisipin ko, ang gagastos ka ng mahigit kalahating milyon sa kaso mga kapatid, manghihinayang ka. Pero ang Panginoon ay marunong magsauli niyan at ibabalik sa akin, alam ko, sa darating na pangalahon. Pero pinatawad ko na po ang gumawa nito sa akin. Kaya magpatawad tayo. Sa aklat ng Roma mga kapatid, sabi niya, vengeance is not yours, vengeance is mine. Ang aking pagpaparusa ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Bahala na ang Diyos. Ipasa Diyos mo na lang yan. Huwag ka nang maghimagsik. Kapagkat ang Diyos nang nakakaalam noon. Ngunit may kapatawaran taglay ka upang ikaw ay
katakutan. Sabi niya, purihin ang Panginoon dahil dito. May taglay na kapangyarihan ang Diyos na dapat nating katakutan. Sapagkat ang Diyos ay totoo, nagpaparusa. Ang lumalaban sa Diyos ay may kaparusahan. Sinasabi nga nila, walang Diyos. O sa mga atheists, walang Diyos daw. Paano ka nabuhay? Walang Diyos. Paano nalikla ang sanlibutan na walang Diyos? Bakit mayroong universe? Mayroong Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. At mayroon pang na-discovering isang planet, ang Zoo, na sunod sa Pluto. Pero wala bang alam ang Diyos nito? Na sinasabi nila, walang Diyos. O sinong naglikha ng sanlibutan? At ikaw, paano ka nabuhay kung walang naglikhang magulang mo? Nasa kauna-unahang pagkakataon, ang Adan at Eva na pinagmulan ng paglikha ng tao ay doon nagmula. Kahit sila ay namatay, pero nagkaanak sila, at hanggang ngayon ang sanlibutan ay naririto. At sasabihin mo, walang Diyos. Dapat natin panampalatayanan. At dahil dito, kailangan natin hangaan na ang kahangang mga gawa ng Diyos ay inaalala natin na dapat pasalamatan. Tulad ni Josue, ang mga ginawa ito ng Diyos nang namatay si Moses, ang naghalili, si Caleb at Josue, para ang lupang pangako ay kanilang marating. At dahil sa takot ni Caleb at Josue, ang takot na ito ay nagsilbing tapang sa kanila, na malupig nila ang mga Amalekites, ang mga Moabites, hanggang marating ang lupang pangako. Dahil kahanga-hanga ang mga ginawa ng Diyos na dapat alalahanin natin. Kasi ang takot na ito ay nagbibigay ng higit pa encouragement doon sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. Kaya wala lang tayong aatras, mga kapatid. Ito ay magsisilbing hamon sa atin na pag may takot ka sa Diyos, lumuhod ka sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. And lastly, mga darating na kahatulan. Alam natin, nasabi ko kanina, mayroong paghatol. May judgment day. Ang lahat ng ginawa natin dito sa lupa ay nakatala doon sa langit. Liban na ito ay yung nahingi ng kapatawaran ay mabubura yun. Pero kung hindi mo nahingi ng kapatawaran, ay masasabi natin na ito ay nandoon pa rin sa aklat ng buhay sa langit. So dapat, dito pa lang, humingi na tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil darating ang kahatulan, may judgment day, babalik at babalik ang Panginoon. Pinangako niya yun. Bago nagkaroon ng Pentecoste, nang ang Panginoon ay nagpaalam kila Pedro at ang ibang apostoles, nang sabi niya, ako'y aalis na at pupunta na ako doon sa aking pupuntahan. Anong sabi ni Pedro? Saan kayo pupunta, Lord? Anong sabi ng Panginoon? Anong sagot niya? Pupunta na ako doon sa bayan kung saan ako'y nanggaling. Ang bayan ko ay ang bayang langit. Kaya mga kapatid, umakyat si Jesus sa langit at nangakong siya ay babalik at babalik. Ngayon, kung tayo ay maratingan ng Panginoon na walang takot at walang habas ng paggawa pa rin ng kasalanan, nasabi ko sa inyo kanina na mayroon talaga tayong pupuntahan. Langit ba o impyerno? Pero walang purgatorio, sapagkat binasa ko ang Biblia from Genesis to Revelation, wala akong makitang even a single ayuta, one letter, even one word na nagsasabing mayroong purgatorio. Wala. Wala pong purgatorio, mga kapatid. So, dalawa lang ang choice. Langit. Langit ba? O impyerno? So matakot tayo sa paggawa ng
kasalanan. Dahil nandyan, mayroong takot sa Diyos, mayroong pagpapala. So, ano ang reward natin? Nais ng Panginoon, doon tayo sa langit, doon tayo kasi kung saan naroon siya, doroon din tayo. At tayo ay pinaghanda ng isang kwarto na ginto na tayo ay doroon, magkakasama-sama tayo. So yung mga mananampalataya ay doroon sapagkat iyon ang pangako ng Diyos. So purihin ang Diyos, mga kapatid, kung itong 6 na nagtutulak sa atin upang matakot sa Diyos. Number 1, kabanalan. Pangalawa, kadakilaan. Pangatlo, kabutihan. Pang-4, pagpapatawad. Pang-5, ang kahangang gawa ng Diyos. At pang-6, darating na kahatulan. So purihin ang Panginoon. Sa ating natalakay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Salamat, Lord, sa paksang ito, Panginoon, na nagtutulak sa atin upang matakot sa Diyos. Panginoon, naunawaan namin, Lord, ang paksang ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ng mga ginagawa namin ay likas na iyong nakikita, Panginoon. Kaya, Lord, humingi po kami ng tawad, O Diyos. Nawa, Lord, sa iyong pagdating, maabutan mo kami na kami ay gumagawa sa ministeryong ipinagkaloob mo sa amin at ang pagiging banal, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang himpilang ito, Panginoon, na higit pang maging matatag at humawa pa ang pagsisilbi, Panginoon, nang sa ganon ang aming mga taga-subaybay ay higit pang matuto, makaalam ng iyong salita. At Lord, madala namin sila, Lord, sa iyong banal na paanan sa pamagitan ng himpilang ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po Sister Lalaine Villafuerte Abunal, Panginoon, na patuloy na itaguyod ang programang ito, Panginoon. Kami po ay nagtitiwala sa iyo. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin. Tanging sa pangalan mo lamang, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, once again, magandang umaga sa inyong lahat. Mga giliw naming tagapakinig ng biyaya sa pagkaga. Ang iyo pong lingkod, Pastor Ben Blanco, ay nagpapaalam. So, thank you and God bless you.